Minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto at bahagi ng ating pong pananambahan o gawain, ang pagkakinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. At inihiling ko po mga minamahal na tayo po muna tumayo panandalian at magbigay galang sa salita ng Diyos na dadali ng ating beloved na preacher, Brother Marlon, kanila. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you so much po sa ating beloved co-preacher, beloved brother Serge. Malalangin tayo lahat. Hallelujah. O po, tagilan namin Ama Diyos na makapanin sa lahat, mamanalo sa matamis sa pangalan mo, pinakamahal na Panginoon. Kami po ay patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo, malapay noon, sa bawat ito'y palagawain. Nangilangasan at pinagpala, malapay noon, hallelujah, sa opening prayer, sa pag-awitan, sa joyful song, sa solemn song. Mga patutuo namin na pakinggan, nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Malapay, maraming salamat din po sa mga special number. Inalay po na mga kabataan, malapay noon. Hallelujah, maraming salamat po, malapay noon. At sa katapatan namin mga kapatiran na patuloy nagbibigay upang sila, O Diyos, ay patuloy mong pagpalain, malapay noon. Narito po kami, O Diyos, sa uling bahagi ng pakinig ng Word of God, pag-aaral ng mga salita. Bago po lahat, patawarin mo po, malapay noon. Pakalinisin mga puso't isipan, sapagkat saga ng akin ay wala akong magagawa, ikaw po magbigay, katagat, angkup sa mga pangailangan ng bawat sa narito, makikinig ng mga salita, lakipan mo po ng kapangyarihan, pag-ibig at pag-unawa sa bawat sa narito, malapay noon at sama-sama namin pinagkakaisa na tinataboy lahat ng uri na madlang sa pakinig ng Word of God, kasaot in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Pari natin pinakamahal na Panginoon. Tayo po mga inibig ko ay darako na po sa pakikinig po ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. At bago po lahat, ako po muna ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagsambat, pagdadakila, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. At ako rin po ay nagbibigay ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved honorable evangelist pastor, Willis Rad Almeda, the in-time prophet of loving God, and as beloved Almeda children, grandchildren, to our beloved Almeda family. At hindi natin malimutan mga inibig ko, ang mga ginitawang turo ng ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, ating pong beloved Mamadir. At sa lahat po ng ating mga live webcast viewers, praise God po rin ang ating pinakamahal na Panginoon. At ako rin po ay nagpapabot ng pagbati sa lahat po ng ating mga inibig makapamanggawa, mga awit at mga manunugtog. At binabati ko rin po ating pong beloved Brother Kari, mga ibans, mga minamahal ko mga kapatid. Praise God, nakasama po natin ngayon, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise God, po rin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ang ating pong paksa o topic, tayo po ay mag-take note, mga inibig ko. Ating pong title, mga minamahal, No Man is an Island. Amen? Praise God, po rin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ngayong gabi po, mga minamahal, ay ating pong tatalakayin ng isang katotohanan na hindi po naluluma. Amen? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili. Sabi nga, no man is an island. Amen? Praise God. Ang kasabihan pong ito ay nagpapaalala sa atin ang ating pong pagkakaugnay-ugnay bilang tao, mga inibig ko. So nilalang tayo ng Diyos upang mabuhay sa komunidad at magmahalan at magpalakasan. Amen? At tulungan ang isa't isa upang manatili sa landas ng katuwiran. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoon. So, mga minamahal kong kapatid, napakalinaw po ng ating pong pag-aaralan. Kaya ito po ay pakinggan nating mainam sapagkat ito po ay kailangan natin, mga inibig ko. Amen? Basahin po muna natin ang unang mga talata. Dito po sa sino pong unang makakabasa? Dito po sa Proverbs chapter 27 verse 17 at isunod po ang Romans chapter 12 verse 5. Dito sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 27, ang talata 17. Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, gayon ang tao
ay nagpapatalas sa mukha ng kanyang kaibigan. Sunod po. Next, Romans chapter 27, verse 17. Romans chapter 12, verse 5. So we being many are one body in Christ, and every one members of one another. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you so much po. To our beloved brother James. At sa Tagalog po, at gayon din tayo, na marami ay isang katawan kay Kristo at ang mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Amen? Praise God, po rin ang ating pinakamahal na Panginoon. So, ipinapaalala po sa atin ni Apostol Pablo, mga inibig ko, bilang mga mananampalataya, tayo po ay bahagi sa isang katawan kay Kristo. Ibig sabihin, walang sino man sa pamilya ng Diyos ang tumatayo ng mag-isa. Amen? Ang tumatayo ng mag-isa, tayo ay umaasa sa isa't isa tulad ng iba't ibang bahagi ng katawan na nagtutulungan para gumana ng mga maayos. Amen? Praise God. Puri ng ating pinakamahal na Panginoon. So tayo po, mga inibig ko, ay tinawag ng ating dakilang Diyos na maglakad ng sama-sama. Manalangin na magkakasama. Amen? So ang ating damayan ay bawat isa. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, at kagaya daw po ng bakal, na tayo po mismo ay humahasa at nagpapatalas sa ating mga sariling kapwa. Amen? Praise God. Puri ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ito po, mga minamahal, ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Amen? Kung ating pong unawain, mga minamahal ko mga kapatid, ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon, ito po, mga minamahal, ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Amen? So basahin natin, mga inibig ko, ang susunod na talata dito po sa Galatians chapter 6, verse 10. Mga taga-Galacia, kabanatang chapter 6, verse 1. Mga taga-Galacia, kabanatang 6, ang talata ay Gs. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay gumawa o magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Amen. Amen. Next po. Dito sa aklat ng Galacia, ang kabanata 6, ng talatay 1, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kainhinan na iyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Amen. Amen. Praise God. God bless po sa pagbabasa ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. So tinawag tayong maging tagapag-alaga ng ating mga kapatid. Amen. Yan po ang ibig sabihin, mga minamahal, kapag nakikita natin ang ating mga kapatid, mga minamahal, na nahihirapan o nahuhulog na po sa kasalanan, mga minamahal ko mga kapatid, hindi po tayo dapat manahimik at magsawalang bahala, mga inibig ko. Amen? Praise God. Puri ng ating pinakamahal na Panginoon. At sabi ng ating nabasa, mga minamahal ko mga kapatid, sa Galatians chapter 6, verse 1, tayo ay mga magpamanumbalik sa kanila ng may pagmamahal. Amen? Kaya dahil sinasabi ng salita ng ating dakilang Diyos sa aklat po, mga minamahal ko mga kapatid, na sumusunod na matalata, pakibasa po muna para ito po ay ating pong ma-summarize, mga minamahal ko mga kapatid, sa aklat po ng Mateo 5, ang talata po ay 14. From the Gospel of Matthew, chapter 5, verse 14, and Jesus says, "Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid." Amen. Amen. God bless po sa pagbabasa ng salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Tagalog, kayo ang ilaw ng sanlibutan. At ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Amen. So tayo ang ilaw ng sanlibutan, mga inibig ko. Kaya sabi nga, sapagkat ang mga nasa sanlibutan, sila po ay binulag ng kaaway. Amen? Amen.
upang hindi nila makita ang kaliwanagan. Ayan po ang ibig sabihin, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya gayon din po ang ating mga kapatid na sa pananampalataya na nagkakamali, na nasa pagkakasala at sa panlalamig. Amen? So natatakpan po ang kanilang mga mata ng kadiliman. At kaya't karamihan sa kanila ay hirap makaalis sa kasalanan at hirap makapanumbalik sa pagdalo, sa paggawain ng mahal na Panginoon. Amen? Praise God, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Yan po ang ibig sabihin, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya ang sabi po ng sumusunod na talata, dito po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Pakibasa po. Ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 4, ang talata ay 4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip na mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ng Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. God bless po sa pagbabasa ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. So ang Diyos ng sanlibutan ay walang iba kundi ang kaaway. Amen? Na siyang bumubulag sa hindi mananampalataya at sa mga Kristiyano na may pagkakasala. Amen? Praise God, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya naman, mga minamahal, sinasabi ng Biblia, atin daw silang panumbalikin. Amen? Bakit kinakailangan tayo po, mga minamahal? Ang sabi, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, atin daw silang panumbalikin. So bakit kinakailangan tayo, mga minamahal? Dahil binulag sila ng kaaway. Amen? At kung walang anak ng Diyos na aakay sa kanila, ay mababalik sa kahirapan silang bumalik. Amen? Mahihirapan silang bumalik, mga inibig ko, pag walang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya mas lalong mahirap kung ang sanlibutan ang umaakay sa ating mga kapatid na iyon. Amen? Dahil ang bulag, kapag inakay ang kapwa niya ng bulag, kapamakan, mga minamahal, lamang ang kanilang sasapitin. Ang sasapitin nila, mga minamahal. Amen. Praise God. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. So mga minamahal ko, mga kapatid, kapag ang bulag ay nag-akay sa kapwa bulag, ay kapamakan din po ang kanilang sasapitin nila. Amen. Amen. So basahin po natin para maunawaan po natin dito po sa Acts chapter 26, verse 18. Dito sa aklat ng Gawa, ang kabanatay 26 at ang talatay 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Amen. Amen.